Senator, nababanggit nyo na itong mga state universities and colleges natin. Alam naman nun natin na sa taon-taon lumalaki ang populasyon nito, pero ang reflection naman doon sa pondo ngayong taon pababa. Ano kaya nakikita ninyong magiging epekto nito, no, sa ating mga SUCs ngayong taon? Joe, ang mangyayari dyan, maraming di makakapasok. Maraming mag-a-apply. Ito lang nung isang araw may kausap kaming State University sa Laguna. Doon po, ang enrollment po ata nila, kung di ako nagkakamali, mga 5,000-6,000. Pero yung naka-waitlist po sa kanila, 24,000 Ako. na estudyante. Can you imagine Ibig po sabihin nun, may 18,000 na Mhm. estudyante hindi makakapasok sa ating SUC. Maraming private universities. Kasi sa totoo lang, Joe, no, syempre pag naisip mo yung private school, iniisip mo yung mga malalaking eskwelahan dito Mhm. po sa Manila. Pero yung totoo po, maraming private universities po, private na college na ang clientele naman po nila, mga nangangailangan din. Marami po sa kanila, dito lang sa tulong ng gobyerno, nakapagbibigay ng libreng tuition din sa mga estudyante. Sila po, sabi nila, Sen, pag bumabawas itong pondong ito, yung mga estudyante po namin, naglalabas pa sila ng pera o di kaya nagda-drop out. So alam natin na mahalaga talaga yung pondong ito at dapat every year tumataas. Kapag ito po'y bumababa, line item lang po yan sa budget. Makikita nyo, bawas yung pondo, pero ibig po sabihin yan, mga pamilya, mga kabataan, mga estudyante, mga magulang na apektado.